Nagdeklara na ng state of calamity sa Ilocos Norte at Batanes dahil sa lawak ng pinsala ng Bagyong Julian sa dalawang probinsya. Sa Batanes, mahigit 2,000 bahay ang nasira sa hagupit ng bagyo. Yan ang pampagising na balita ni Maricel Halili. Sa videong ito sa Barangay Babalasyawan sa Santa Maria, Ilocos Sur, makikita ang pagragasa ng tubig sa Pinsal Falls sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Julian. Kanina mayroon pa yung bato. Ang ilan sa floating cottages iniwan na lang at hindi na iniahon pa dahil sa biglang pagragasa ng tubig. Nakita namin floating cottages, kaya balsa na may mga bumaliktad dahil malaki na po ang tubig. Sa Vintar, Ilocos Norte, ilang kalsada ang hindi madaanan dahil sa pagguho ng lupa. Kabilang dyan ang Barangobong Bridge sa Barangay Dipilat. Harang naman ang makapal na putik sa boundary ng Barangay Malampa at Barangay Manarang. Hindi pa ito madaanan ng mga motorista. Abot hanggang bewang naman ang baha sa Baay Junction sa Batac City, Ilocos Norte kahapon. Ang senior citizen na ito pinagtulungang ilikas gamit ang mga banyera. Pati mga motorsiklo isinakay na rin sa mobile ng mga bumbero. Nagsagawa naman na ng clearing operation sa mga baradong daanan ng tubig sa lugar. Sa ngayon, pumalo na sa higit 85 milyong piso ang iniwang pinsala ng Bagyong Julian sa sektor ng agrikultura sa Ilocos Norte. 2 naman ang nasawi sa probinsya habang isa ang nawawala sa bayan ng Paway. Dahil sa pinsala ng bagyo, nagdeklara na ang Ilocos Norte ng state of calamity. Maulan pa rin at malakas ang alon sa Sabtang, Batanes kaninang umaga dahil sa epekto ng super Bagyong Julian. Gumuho ang ilang kubo. Sa lakas din ng alon, napinsala rin ang mga bangkang ito. Sa ilang bahagi ng Barangay Sinakan, nagkalat ang mga nilipad na yero. Sa initial assessment ng Batanes PDRRMC, aabot sa 2,400 bahay ang napinsala ng Bagyong Julian. Aabot naman sa mahigit 170 ang pamilyang inilikas. Bagamat humina na ang hangin ngayon doon, halos 12 oras daw nilang naramdaman ng bagyo. Yun ang pinakamatagal ng bagyo dito sa Batanes. Napakarami po ng nadamage na bahay at mga eskwelahan dito sa Batanes. Wala naman daw nasawi dahil sa bagyo pero may ilang nasugatan. Problema ngayon ang kawalan ng supply ng kuryente at mahinang signal. Sinusubukan naman ng Batanes Electric Cooperative na ibalik agad ang supply ng kuryente sa probinsya. Nag-shutdown kasi ang kanilang mga planta sa Sabtang, Batan at Itbayat kahapon. Nagdeklara na ng state of calamity ang Batanes. Sa pinakahuling datos ng Department of Social Welfare and Development, pumalo na ng 29,000 pamilya o 70,000 individual ang apektado ng Bagyong Julian. Ang Cagayan Valley raw ang pinaka-apektado, lalo na ang Calayan Islands at Batanes. Tiniyak naman ng DSWD na handa ang tulong para sa mga nasalanta ng bagyo. Nakapag-preposition ng mga family food packs sa provincial government ng Batanes, mahigit 5,800. Ang DSWD ay nakapag-release na rin ng mga family food packs in Ilocos Norte. May mga request na rin po tayo na natatanggap mula sa LGUs. Nakikipag-ugnayan na rin ng DSWD sa Office of the Civil Defense sakaling kailanganin ng air at naval assets sa pagpapadala ng tulong sa mga malalayong lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.